Mahal, paano na tayo makakalabas dito? Baka tayo na yung susunod nilang patayin. Tignan lang natin kung saan naabot yung mga tapang nyo pag pinasipsip ko ang lakas nyo sa kanila. Hindi na dapat kayo pumunta pa dito. Delikado ang buhay niyo dahil tsak na di nila kayo titigilan. Sa hirap o ginhawa. Yan ang pinangako namin ng mister ko sa isa't isa sa harap ng altar. Pero hanggang saan po ba kayang umabot ang pagmamahalan ng mag-asawa? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne. Ako po si Tinay. Nakatira kami ng asawa kong si Leroy sa probinsya ng Leyte. Hindi namin inakalang mapapadpad kami sa isang liblib na lugar sa Samar na kinatatakutan ng lahat. Ikukwento ko sa inyo kung paano sinubok ng pagkalagay sa bingit ng kamatayan ang relasyon namin ng mahal kong asawa na si Leroy. Mahal, negative pa rin. Sorry. Ano ka ba? Huwag kang humingi ng tawad. Wala kang kasalanan. Oo nga. Kaya lang, matagal na natin pinapangarap na magkaanak, 'di ba? Kaya lang eto, lagi kitang nadi-disappoint. Hindi naman sa ganoon. Oo, malungkot. Pero baka di pa to yung panahon na nakalaan sa atin para makabuo ng pamilya. Salamat. Alam mo, ang swerte ko talaga dahil ikaw ang napangasawa ko kasi bukod sa masipag ka na, mabait ka pa. To talagang misis ko. Siyempre swerte tayo sa isa't isa dahil pinipili pa rin nating ipaglaban yung pagmamahalan natin kahit na sinusubok pa tayo ng panahon. Oo nga. At patuloy nating ipaglalaban ng isa't isa hanggang sa dulo. I love you, misis ko. I love you too, mister ko. Oo nga pala. Etong bulaklak ko. Para sa'yo yan. Wow, salamat naman, mahal. Ang sweet mo talaga. Kaya habang tumatagal, pumupogi ka sa paningin ko Ano ka ba? Huwag mo nga akong bulakin dyan. Sige kat, pag lumaki ang ulo ko, baka paggawan ko ng tarpaulin ng sarili ko at ipaskil ko dyan sa tapat ng bahay natin Yumakap ako kay Leroy ng mahigpit, tsaka binaba ang piti sa ibabaw ng mesa. Humalik naman siya sa pisngi ko pero alam kong dinadaanan na lang niya sa paglalambing ang lungkot na nararamdaman. Maglilimang buwan na kaming kasal at ilang beses na rin naming sinubukan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakabuo. Maya-maya biglang pumasok si Nanay Flora sa bahay. Tinabig lang nito ang kamay ni Leroy nang subukang magmano ng asawa ko. Oh, Nay, ba't po kayo biglang bumisita dito? Ay, wala naman. Kakamustahin ko lang ang unika iha ko. Ay, si nanay ko. Maayos naman po ako. Naku, halatang napapabayaan mo ng sarili mo ha. Nangangayayat ng katawan mo Kung bumalik ka na lang kaya sa bahay natin ha? Hindi ho pwede. Alam niyo namang may asawa na ho ako. Yun na nga sandali. Ano yan? Nagpiti ka? Aba, negative naman Oo. Aba, ilang beses nyo na itong ginagawa. Naku, baka naman baog ang asawa mo. Nay naman ho. Hindi naman ho ganoon. Baka maling timing lang. Talagang nangangatwirang ka pa ha, Leroy? Tsaka, ang lakas naman ng apog mong anakan tong anak ko. Bakit? Kaya mo bang bumuhay ng pamilya, ha? Kakayanin ko ho. Nay, tama na. Nasa bahay po namin kayo, kaya respetuhin niyo naman po kami. Sa paanong paraan, Aber? Abay, kaya liit-liit ng kinikita mo sa pagbebenta ng baboy, Rarakit na lang din po ako. Iho, binabalaan lang kita.
Sa tunay na buhay, hindi nyo makakain ng salitang nagmamahalan kayo. Kaya, huwag mo nang paasahin tong anak ko. Hindi ko nga alam kung ano nagustuhan niya sa isang katulad mo. Umalis na lang ho kayo kung babastusin niyo po ang asawa ko. Dahil kahit ano pang sabihin niyo, hindi niyo po ako mapipilit sa gusto niyong magpakasal ako sa anak ng kapitan. Ay, nako, nag-iba ka na nga talaga. Grabing impluwensya sa'yo ng lalaking ito. Kaya ako sumasagot sa inyo dahil mali ho kayo, Nay. Bahala ka! Para sa'yo lang naman ang ginagawa ko. Kung yan ang gusto mo, di wala akong magagawa. Pero tandaan mo pag dumating ang panahon na mahirapan ka, wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin. Nay, matanda na ako. Kaya ko na ho ang sarili ko. Hayaan niyo na ho akong magdesisyon sa buhay ko. Kung alam ko lang din na yung lalaking yan lang palang makakatuluyan mo, di sana hindi na lang kita ginapang sa kolehiyo. Total, hindi mo rin naman pala matatapos. Labas lang muna ako. Tignan mo na. Ang bastos! Tumatalikod habang kinakausap. At nakukuha mo pa talaga siyang ipagtanggol habang binabastos ako? Pwede ba? Lumabay na ho kayo. Wala akong nakikitang mali sa ginawa niya dahil kahit na sinong tao, aalis pag puro pang mamalit na lang ang lagi sinasabi sa kanya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo Sinasayang mo lang ang buhay mo dyan sa asawa mo. Nung magpakasal na kayo, hindi niyo ako inibite. Bakit? Yun ba ang sabi niya sa'yo? Yun ba ang sabi niya sa'yo? Ako ho, ang may desisyon nun kasi ganyan kayo. Sisirain niyo lang yung special na araw ko kaya pwede ba umalis na kayo? Uulitin ko. Kasal na ho kami ni Leroy sa harap ng altar kaya sa tuwing binabastos niyo siya, parang niyuyurakan niyo na rin yung pagkatao ko, Nay. Nang makaalis si Nanay Flora ay lumabas ako para puntahan si Leroy na kasalukuyang nagpapakain ng mga alaga naming baboy. Mahal, pasensya ka na sa nangyari Bakit ba kasi akong pinili mo? Hindi ako ganun kagwapo, wala akong pera. Higit sa lahat, wala akong lupa na mabibigay sa'yo. Dahil tanggap mo ko at tanggap din kita maging sino ka man. Ni minsan hindi mo ko pinagbuhatan ng kamay at wala na akong ibang hihilingin pa. Salamat naman. Alam ko na mahirap to para sa'yo dahil hanggang ngayon hindi ka matanggap-tanggap ni Nanay. Pero ang importante, masaya tayo sa buhay natin, diba? Ang tagal ko nang gustong itanong to sa'yo. Ni minsan ba hindi mo pinagsisihan na nagpakasal ka sa akin? Siyempre hindi, no? Ikaw ba? Huwag mong sabihin na may pinagsisisihan ka. Wala, no? Hindi mo alam kung gaano kita kamahal kahit di pa tayo binibiyayaan ng anak. Kaya siguro sa ngayon, itong mga baboy na muna ang gawin nating anak. Ikaw talaga. Kaya gustong gusto kita kasi napaka-palabiro mo. O siya, pakainin mo na nga muna yung mga baboy at siguradong gutom ng mga yan. Sige. Magluluto na lang ako ng pananghalian natin, Para makabawi ay nilutuan ko si Leroy ng paborito niyang ulam na adobong manok. Sabay kaming kumain ng tanghalian. Ang sarap mo talagang magluto. Siyempre. Alam kong paborito mo yan kaya kailangan kong galingan. Nga pala, ba't nakagaya ka? Saan ka pupunta? Magpapa-order ulit ako ng karne ng baboy dun sa palengke. Pwede ba akong sumama sa'yo? Sige, pero kaya mo bang init ng panahon? Oo naman. Sige, nang makapag-date din tayo. Tagal na rin kasi nung huling lumabas tayong dalawa Paano nga sobrang abala mo magtrabaho pero alam mo, bilib na bilib ako sa'yo. Bakit naman? Kasi hindi ka pa rin nawawala ng oras sa akin kahit pa sobrang busy ka. Ganun talaga ako pag sa prinsesa ko. Reyna na pala. Naku, style mo, bulok. Luma na yung mga banat mo na yan, Oo nga Nung high school pa tayo niyan Pero yaman mo na. Wala na akong maisip na bago. Ganun siguro talaga pag tumatanda na. Nahihirapan ng mag-isip ng mga banat pero aminin mo, kinikilig ka pa rin, no? Ikaw talaga? Oo na. Sige na, ipaglalagay mo na lang yan sa lababo at ako nang maghuhugas. Ako na dito, maligo ka na para maaga kang makagayak.
Sumaglit kami sa palengke at nang magutom ay pumunta naman kami sa parke para kumain doon. Biglang merong lumapit sa aming bata na namamalimos na walang pagdadalawang isip na inabutan ni Leroy ng barya at pagkain. Pagkatapos umuwi na kami bit-bit ang mga pinamiling pagkain. Inasikaso ko rin siya sa pagbibihis. Salamat pala. Sobrang saya ko ngayong araw. Walang anuman. Nga pala, meron ka bang napa-order doon sa palengke? Meron. Marami-rami din. Sensya na at nalimutan kong sabihin sa'yo. Ikaw naman kasi abalang-abala kang kumain eh. Sarap kasi ng kwek-kwek tsaka fishbowl eh. Eto nga't nag-uwi pa ako ng pagkain oh. Kaya nga, hanggang ngayon eh mahilig ka pa rin sa mga yan. O siya, magpahinga ka na dyan ha. At magkakatay lang ako ng baboy dun sa likod. Tutulong ako, mahal. Umalalay nga ako kay Leroy sa pagkatay ng mga baboy. Pagkatapos na mahinga kami. Kinaumagahan, dineliver niya yon sa palengke. Pagka-uwi ay laking gulat ko nang iabot niya sa akin ang lahat ng napagbentahan. Oh, ano yan? Ba't sa akin? Pambili mo ng damit. Tsaka mga gusto mo. Bahala ka na dyan. Naku, wag na muna. Itabi mo na lang muna yan para kahit papano meron tayong naiipon. Sigurado ka? Siyempre gusto kitang rewardan sa pag-aalaga mo sa akin. Grabe, walang mintis. Oo naman, siguradong sigurado. Tsaka ayos na sa akin yung kagabi na nabusog ako. Sobra pa nga yun eh. Kaya makinig ka na sa akin, okay? Hindi kasi kako, nakatanggap na naman ako ng bagong order. 3 baboy daw pang lechon. Magandang balita yan. Saan naman? Ito yung address na binigay sa akin, tignan mo. Samar? Ang layo nun ah. Oo nga, mga 2 din ang biyahe. Teka, ano bang naisipan nila at sa atin pa umorder? Alam ba nilang medyo malayo-layo to sa Samar? Baka naman nantitrip lang yan ha? Hindi naman siguro. Kasi yung isa sa mga kakilala kong kargador, yung nag-abot sa akin ito, wala daw kasi siyang ibang makitang katiwa-tiwala bukod sa atin eh. Huwag mo sabihin tatanggapin mo yung order na yan. Oo sana. Kasi alam mo, paano kung mayor pala yung nagpa-order nito? Di magkakaroon na tayo ng koneksyon, di ba? At saka, baka ito na yung sagot para mas umunlad tong negosyo natin. Paano kung maligaw ka doon? Paano kung may mangyari sa'yong masama? Mahal, huwag ka kasing mag-isip ng ganyan. Walang mangyayari sa aking masama. Ayoko kasing napapalayo sa'yo. Alam mo namang nag-aalala ako ng bongga eh. Pero, kung yan talagang gusto mo, wala akong magagawa. Pero, sa meron akong kondisyon ha. Ano naman yan? Sasama ako. Siyempre, no, ayokong mag-isa kang lumuwas dun. Mas makakabuti kung isasama mo ako. Ay, sige. Pero sa linggo pa naman ang sabi dito. Baka magbago pang isip mo dahil Huwebes pa lang naman ngayon. Tumango si Leroy sa akin. Magkasama kami nung umaga hanggang sa niyaya niya akong gumala, Miss Anne. Pero sabi ko, kailangan ko munang saglitin ang natitirang mga gamit ko sa bahay ni Nanay Flora. Kaya naman sumaglit kami doon. Nakapamewang si Nanay Flora na sumalubong sa akin sa pinto at tumingin pa sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang ako. Ano naman ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na tama ako, na iniwang ka na ng siraulong yon. Nako, hindi ho. Nagawi lang naman ako dito kasi kukunin ko yung mga gamit ko sa kwarto. Aba, wala na. Matagal ko nang sinunog yun. Ano? Ba't yun naman ginawa yun? Diyos ko naman, oh. Dahil mula nang sagot-sagutin mo ko na parang hindi ako nagluwal sa'yo, matagal na ako nawala ng amor sa'yo bilang anak ko. Kasi nga ho, mali kayo. Kailan niyo ho ba tatanggapin si Leroy, Nay? Ang bait-bait nung taong yun ah. Tsaka, wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Pag pumayag ka na sa gusto ko... Ano, Nay? Naiiwan ako ni Tinay? Ganun ba? Aba, nandito ka rin pala. Pues oo, tama ka. Dahil yun nga ang gustong gusto ko. Hindi ako makakapayag sa gusto nyo. Halika na, mahal. Hayaan mo na yung mga gamit. Walang iya ka! Anong karapatan mo para talikuran ako ng ganun-ganun lang, ha? Nay, boses niyo, naririnig tayo ng mga kapitbahay, oh. Ano naman? Mas maganda nga yun eh, nang malaman nila kung anong klaseng tao yung pinakasalan mo.
Kayo ho, anong klaseng nanay kayo para ibugaw ang anak nyo sa lalaki? Bakit? Mas mapera ba sila sa akin kaya yun ang gusto nyo? Natigil ang pagsasalita ni Leroy nang sampalin siya ni Nanay Flora. Pinigilan ko na lang si Leroy sa pagsagot at inaya ng umuwi. Eskandalosa kasi si Nanay Flora at paniguradong palalalain nito ang gulo kapag nakipagsagutan pa siya. Pagka-uwi ay mahigpit akong niyakap ni Leroy. Pasensya ka na ha. Hindi lang talaga ako nakapagtimpi kanina kasi natatakot akong baka magkalayo tayo. Ano ka ba? Tama lang yung ginawa mo. Ipamukha mo sa kanila na nagmamahalan tayo. Natanggap natin ang isa't isa maging sino man tayo. Hayaan mo't babawi ako para di na ako maliitin ng nanay mo. Ako din syempre. Oo siya, kalimutan na natin yun. Mabuti pa nga. Kahit pa tinuloy pa namin ang date nung araw na yon, ramdam ko pa rin ang lungkot niya. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan naming nagkakalat si Nanay Flora ng chismis tungkol sa asawa ko, kaya't pumunta ako ulit sa bahay para kumprontahin ang aking ina. Nay, ano ba itong nababalitaan kong kinukwento mo sa iba na sinaktan ka ni Leroy? Ay, totoo naman ah! Ayan ang pasa oh! Huwag nga ho kayong sinungaling. Alam natin na hindi kayo sinaktan ni Leroy. Ni hawakan nga kayo, di nun ginawa sa inyo eh. Nababaliw na ho ba kayo? Gumagawa kayo ng kwentong hindi tama para makakuha lang ng simpatsya ng ibang tao? Dahil hindi ko palalampasin ang ginawang pambabastos sa akin ng lalaki mo. Alam mo sana, tinuloy ko na lang yung pagpapalaglag ko sa iyo noon eh. Ano? Gusto niyo akong ipalaglag? Oo! Dahil aksidente lang akong nabuntis ng tatay mo. Customer ko siya sa club kung saan ako nagtatrabaho noon. Kaya pala sobrang lupit niyo sa akin mula pa nung bata pa lang ako. Kung alam ko lang talaga na magiging ganyan ka kapal ang mukha mo at hindi ka tatanaw ng utang na loob sa akin. Pero sana nga ganun na lang ang ginawa niyo dahil ayoko kayong maging nanay. Umuwi ako sa bahay at agad na humagulgol nang makalapit kay Leroy. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari, kaya mas lalo siyang nagalit kay Nanay Flora. Yung mga pinakalat niyang peking balita sa akin, mapapatawad ko pa. Pero yung ginawa niya sa'yo, malabo, mahal. Ngayon ko lang napagtanto na may dahilan pala yung pagmamalupit niya sa akin noon. Sige, iiyak mo lang yan. Nandito lang ako. Hindi ako iniwan ni Leroy hanggang sa tuluyan na niya akong mapakalma. Pagkatapos, inihanda na namin ang mga baboy na ide-deliver para kahit papaano ay mabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Kinaumagahan, bumiyahe kami gamit ang inarkilang sasakyan. Nakarating kami sa liblib na lugar na bukod sa walang masyadong bahay ay halos gubat lang ang matatanaw. Sigurado ka bang dito talaga? Baka naman naligaw na tayo ah. Oo eh. Sabi dito sa address na binigay, dito daw. Pero saan kaya dito? Mukhang eto na ata yung dulo ng lugar. Kasi puro puno na dun sa banda dun eh. Baka naman nantitrip lang talaga yan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, basta-basta ka na lang naniniwala eh. Hanapin pa rin natin. Baka naliligaw lang tayo o ano. Ha? Malapit nang lumubog ang araw oh. Ay, nakapondo pa yung ulap. Kawawa yung mga baboy. Mahal, hindi kasi tayo pwedeng bumiyahe agad dahil wala pa tayong pahinga. Wala naman ding ibang magmamaneho bukod sa akin. Anong gagawin natin? Mas mabuti pa siguro kung humanap muna tayo ng tutulugan pansamantala. Mahihirapan tayong hanapin ngayon yun eh. At parang wala ding kuryente sa banda dito. Maswerte pa rin kami at nakahanap kami ng pupwedeng tulugan na bahay kubo, Miss Anne. Doon na lang muna kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagising kami sa mga ingay sa labas kaya dali-daling inusisa yon ni Leroy. Oh, anong meron? Ba't ka nakabusangot dyan? Pambira. Mahal, merong nakaharang na malaking puno dun sa dadaanan natin oh. Ano? Paano yan ngayon? Teka, tatawag ako sa bahay baka sakaling matulungan nila tayo. Buti pa nga. Ay, nak ng tokwa naman. Oo, walang signal dito. Ay, ano ba itong pinasok natin? Kamalas-malasan nga naman. May nagsadyang tumaga ng puno.
Kasi tignan mo, puro tambak din ng mga siit tsaka mga sanga doon. Ah, ano? Diyos ko, katatanga naman. Di ba nila nakita yung sasakyan natin? Mukhang hindi eh. Kasi doon ko yun pinarada sa gitna ng malalaking puno para walang mantrip doon sa mga baboy natin. Alam ko na. Ano kaya kung talian natin yung punong yun ng lubid o ng kahit ano, tapos hilahin natin? Malabo. Puno ng naray yung nakaharang eh. Ang bigat-bigat nun. Sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung paano kami makakalabas sa lintik na baryong ito, Miss Anne. Lumakad-lakad na lang kami ni Leroy hanggang sa nakasalubong namin ang isang babaeng may edad na. Oh, tagasan ba kayo't parang naliligaw kayo? Sa Leyte pa ho kami. Leyte? Aba, paano kayo nakarating dito? May i-deliver lang ho sana kaya lang pagising ho namin meron ng nakaharang ng puno dun sa daan eh. Ako, pasensya na kayo. Pinutol kasi yun ng ibang mga nakatira dito para wala nang makapasok na turista na mabibiktima ng mga aswang. Aswang ho? Oo, yeah. Usong mga ganong nilalang dito. Kaya kung ako sa inyo umuwi na kayo hanggat maaga pa. Alam niyo ho ba tong address na to, ma'am? Aling Lusing na lang ang itawag nyo sa akin. Pero itong address na to, doon to sa bahay ng yumaong kapitan. Oh, yun naman pala eh. Pwede niyo ho ba kaming samahan sa bahay nila? Hiho, matagal ng abandonado ang bahay nila. Magsasayang lang kayo ng oras kung pupunta pa kayo doon. Mabuti pa umuwi na lang kayo. Tama siya. Huwag na tayo magpaabot ng gabi pa dito. Oh, saan ka pupunta? Pasensya na ho, Aling Lusing. Sinundan ko si Leroy sa sasakyan. Pansin kong naguguluhan siya sa mga nangyayari at ganoon din naman ako. Ano ba? Pati na lang tayo makinig sa kanya. Makikinig sa kanya? Na mukhang itsura ng matandang yun ang hina-hina ng katawan niyo. Baka siya pa ang may planong masama sa atin eh. Ano namang malay natin kung nagsasabi siya ng totoo, di ba? Wala nga tayong alam sa lugar na tumahal. Tsaka, tingnan mo naman walang masyadong tao. Pero kailangan nga nating ibenta yung mga baboy na yan, mahal. Yun na nga eh. Kanino mo ibebenta kung matagal na palang patay ang may-ari ng bahay sa lintik na address na yan? Ewan, bahala na. Saan ka na naman pupunta? Ba't ba tinatalikuran mo ko? Hahanap ng paraan para mabenta tong mga baboy. Paano nga, Leroy? Paano? Utang na loob naman, makinig ka nga sa akin. Hahanap ako ng paraan. Ang kulit naman eh. Kita mo stranded tayo dito. Anong gusto mong gawin ko? Umuwi tayong walang dalang pera? Nahayaan kong pagtawanan ako ng nanay mong magaling? Ba't naman biglang napunta dyan ang usapan? Dahil ang rason kung bakit ko to tinanggap ay para ipakita dyan sa nanay mong kaya kitang buhayin. Kasi grabe siyang magsalita eh. Kala mo ganun-ganun lang yun na hindi ako nasasaktan? Hindi ako bato, Tinay. Hindi ako bato. May nararamdaman din ako. Pero Wala nang pero-pero pa, mahal. Alam ko kung anong mangyayari pag umuwi tayong nga. Paniguradong ibabalita ako ni Nanay Flora sa mga kapitbahay nyo na kesyo wala akong kwenta at hindi ako maaasahan. tama na. Dahil ba hindi ako nakatungtong ng kolehiyo kaya ganun siya kung makapagsalita sa akin? Ganun ba yun? Mahigpit akong humawak sa kamay ni Leroy. Nasasaktan ako dahil ramdam ko ang bigat ng damdamin niya. Nang mapakalma ay hinanap namin si Aling Lusing. Nagtanong-tanong kami sa ibang tao kaya nahanap namin ang bahay nito sa gitna ng kakahuyan. May mga nakasabit na bawang sa pintuan ng bahay ng babae. Halika, pumasok kayo. Dalian nyo at baka merong makakita sa inyo. Salamat po. Maupo muna kayo. Ipaghahanda ko lang kayo ng almusal at siguradong di pa kayo kumakain, ha? Hindi na ho. Maraming salamat na lang. Iho, kailangan mong kumain at mukhang nanlalambot ka. Oo nga naman, mahal. Ramdam kong lungkot at galit na nararamdaman nyo dahil napunta kayo sa sitwasyong mahirap pero sana'y itong magpatibay sa relasyon yung mag-asawa. Paano niyo po nalaman na mag-asawa kami? Nakita ko yung suot yung sing-sing eh. Kaya nga, pakaingatan yung isa't isa ha. Nga pala, sino kaya yung may pakana nito, no? Ba't kaya nanloko pa sila ng tao? Hoy, teka, di ba kaibigan mo yung kargador na nagbigay sa'yo ng address? Oo. Di akin na yung number niya, tatawagan ko. Wala kang mahahanapan ng signal sa gawing ito, ha? Kung ako sa inyo, tipirin nyo na lang yung baterya ng telepono nyo at malayo pang lugar kung saan merong kuryente.
Hayaan na lang natin, mahal. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa. Kung gusto nyo, dito na lang kayo manuluyan pansamantala habang humahanap tayo ng paraan kung paano kayo makakalabas sa lugar na ito. Nagkatinginan kami ni Leroy pagkatapos binalik ko kay Aling Lusing ang atensyon. Wala akong problema. Hindi ko kasi namin po pwedeng iwanan na lang dito basta-basta ang sasakyan namin dahil inarkila lang po namin yan. Oo nga po. Pero matanong ko lang, sino na po pala yung bagong kapitan dito sa lugar ninyo? Baka naman ho pwede kami makahingi ng tulong sa kanya. Mula nang mamatay sa malubhang sakit ang kapitan dito, wala nang naglakas loob na mamuno dito sa baryo namin. Ba't naman ho? Dahil nagkakaroon ng sakit yung ibang nagtatangkang mamuno, lalo na't kung ang plano nila ay patayuan ng gusali ang gubat. Talaga ho? Naku, parang may sumpa pala dito, no? Kaya hindi nakakapagtaka kung ba't parang napapag-iwan na to ng panahon. Ang gumagawa noon ay ang mga nilalang na umatraka. Ano ho yan? Agad kong binasa ang papel na inabot sa akin ni Aling Lusing. Nakadrawing doon yung nilalang na sinasabi nito, Miss Anne. Isang aswang na nambibiktima ng mga tao. Eto ho ba ang sinasabi nyo? Mukhang imahinasyon lang to eh. Tsaka kung meron nga talagang aswang dito, bakit di pa kayo magsialis? Mahal naman. Marami ng mga taong lumisan sa lugar na ito, pero hindi yun ganun kadali dahil kakailanganin mo pang sumuot sa butas ng karayom bago ka makalabas dito ng buhay. Bakit ho? Dahil siguradong mapapatay na ang mga kakampi nila bago mo pa magawa yon. Kaya nga pinayuhan ko na kayo kaninang lumisan na dito pero ang kulit nyo eh. Hala, nakakatakot naman. Sila ang mga nagahari-harian sa lugar na ito. Sa oras na meron silang mapatay at di pa kayo nakakalabas dito, ay wala na kayong pag-asa pang makalabas. Bakit po? Dahil siguradong nakita na nila kayo. Ganon din ang nangyari sa iba pang mga turista na pumunta dito. Kung ganun, ano pong sabi ng mga pulis? Iniimbestigahan ba nila to? Nahinto ang usapan namin nang biglang may kumatok sa pintuan na isang binata. Pag-alis nito ay agad na kinuha ni Aling Lusing ang buntot pagi sa ilalim ng papag. Diyan lang muna kayo. Teka, saan ho kayo pupunta? Meron na naman silang panibagong biktima. Sasama ho kami. Kaya nga ho. Hindi na kami napigilan pa ng matanda. Sa halip, sabay-sabay kaming pumunta sa tabing ilog. Doon namin nakita ang isang bangkay na wasak ang pisngi at tiyan. Inaya ko nang bumalik sa bahay si Leroy matapos akong maduwal dahil sa pandidiri. Maya-maya umuwi na rin si Aling Lusing. Ano? Naniniwala ka na? Oo, delikado pala talaga. Pasensya na ho kayo kung pinagdudahan ko kayo kanina. Ibig sabihin, ganun pala ka bang isang nilalang na sinasabi niyong umantra ka? Mahak naman ang may gawa nun. Isang uri ng sigbin. Pero narinig ko po kanina, sabi nila retiradong albularya kayo. Ba't hindi po niyo tulungan tong baryo? Ano sa tingin mo ang may tutulong ko? Meron na akong sakit. Ang tanging pumoprotekta na lang sa akin ay itong uling na merong orasyon. Kayo po bang gumawa niyan? Oo. Kung ganun, ba't hindi po kayo gumawa ng maraming ganyan para ibigay dito sa mga tao? Kailangan ko ng sapat na lakas kung gagawin ko yon dahil kundi baka ako naman ang mamatay at ayoko mangyari yun, ano? Dahil nangako ako sa asawa kong ako ang magliligtas sa baryong ito. Lagi niyong tatandaan na bawat orasyon ay may kapalit na lakas. Pinaliwanag sa amin ni Aling Lusing ang sitwasyon ng buhay nito. Nang sumapit ang gabi ay pareho kaming di makatulog ni Leroy sa kakaisip sa kapakanan ng buhay namin. Mahal, pasensya ka na kanina ha. Dinamay kita sa gulong pinasok ko. Pero inaamin kong nagkamali ako dahil di ako nakinig sa'yo. Wala kang kasalanan, mahal ko. Pareho lang naman tayo may gustong manalo sa buhay kaya nagsasakripisyo tayo. Isa pa, alam ko namang wala ni isa sa atin ang gustong mapalagay sa ganitong sitwasyon, diba? Oo nga, pero kung gusto mo, pwede kitang tulungang makalabas ng baryong to tapos humingi ka ng tulong.
Kanino naman? Di mo ba narinig yung sinabi ni Aling Lusing na maski pulis, takot nang pumunta dito sa baryo nila nung nag-uusap-usap tayo? Nagbabakasakali lang naman ako. Tsaka di kita iiwan no, kahit ano pa man ang mangyari. Sabay nating haharapin ang lahat ng to. Ako din naman. Hindi kita kailanman iiwanan dahil di ba, nangako tayong bubuo tayo ng isang masaya at buong pamilya. Mahal, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Ikaw naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Natatakot ako eh. Ba't naman? Yun lang naman ang totoo lalo na nandito tayo sa lugar kung saan di natin hawak ang kaligtasan natin. Tanging ang Panginoon lang ang makakapagsalba sa atin dito dahil di na tayo po pwedeng lumabas. Pero ano na lang ang gagawin natin? Ang pwede lang natin gawin bukod sa magdasal ay palakasin ang resistensya natin para di tayo agad madapuan ng sakit dahil delikado kaya matulog ka na. Alam kong pagod ka. Hinalikan ako ni Leroy sa noo bago kami natulog. Kinabukasan, sumama si Leroy kay Aling Lusing sa pangangahoy habang ako ay naiwang mag-isa. Nilinis ko ang bahay para mapawi ang pagkainip ko. Pero nang sumapit ang gabi, ay hindi pa rin nakakauwi ang dalawa kaya minabuti ko nang lumabas para hanapin sila. Sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla akong natisod habang tinatahak ang madilim na daan. Dahilan para matumba ako. At agad na ininda ang malaking sugat sa tuhod na tumama sa matulis na sanga ng puno. Maya-maya ay nakarinig ako ng paghinga ng taong hinihingal kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para humingi ng tulong. Pero nanlaki ang mga mata ko nang isang payat na nilalang ang biglang tumalon sa harap ko. Mahahaba ang mga kuko nito at parang gutom na gutom. Wala na akong ibang nagawa kundi sumigaw sa takot habang papalapit sa akin ang halimaw. Mabuti na lang merong estranghero na biglang sumaksak sa nilalang, dahilan para walang buhay itong bumagsak sa lupa. Salamat kung wala ka baka nilalapan na ako niyan. Wala nga naman. Ako nga pala si Rimuel. Tinay ang pangalan ko. Ano ba kasing ginagawa mo dito sa kalagitnaan ng kakahuyan? Hindi mo ba nabalitaan yung bangkay na natagpuan kanina? Nabalitaan ko pero hinahanap ko lang kasi yung mga kasama ko. Kasama mo? Sino? Si Aling Lusing. Teka muna, tagasan ka ba? Huwag mo nang tanungin. Mahalaga ligtas ka na. Tsaka sa susunod, huwag ka nang lumabas sa gabi pag mag-isa ka. Sandali lang. Meron kang sugat Oo nga. Eto ang tela. Babalutin ko lang yung sugat mo tapos umuwi ka na. Ay, kaya naman pala sinugod ka ng umatraka na yun kasi meron kang sugat. Ano pong ibig mong sabihin? Yung nilalang na yon ay isang uri ng aswang dito sa Samar. Binibiktima ng umatraka yung taong may malalim na sugat tulad mo. Oh, hingang malalim. Aray! Yan, mahigpit na yung pagkakatali niyan. Huwag mo nang galawin at baka magdugo pa yan. Mabuti pa umuwi ka na. Kinatid ako ni Rimuel sa bahay. Nag-aalalang lumapit naman sa akin sina Leroy at Aling Lusing nang makauwi ang mga ito. Mahal? Mahal, ano nangyari sa'yo? Sinubukan ko kasi kayong hanapin kanina pero nadapa ako. Tapos nagkaroon ako ng malalim na sugat kaya ayun, sinugod ako ng umatraka. Ano ka mo? Bakit ka pa kasi lumabas? Kasi po, nag-aalala po ako sa inyo. Ay kahit na. Alam mo namang delikado, hindi ba? Oo nga naman. Sorry po. Akala ko kasi meron nang nangyaring masama sa inyo Ba't po ba kasi ginabi kayo ng uwi? Binisita kasi namin yung namatay sa kanto dahil sa malubhang sakit. Tuyot na tuyot ang katawan niya, grabe. Ganun ba? Oo. At ginawa namin yun kasi akala ko hindi mo gagawing lumabas tulad ng babala ko sa inyo. Paano na lang kung nilapa ka ng nilalang na yon? Tsaka, paano ka nakaligtas? Meron pong lalaki nagligtas sa akin. Remuel ho yung natatandaan kong pangalan na sinabi niya. Buti naman kung ganon. Sana'y magsilbing aral to sa'yo dahil sa susunod baka pagpipiestahan ka na ng mga nilalang na yon. Tama siya, mahal. Baka mabaliw ako pag may nangyaring masama sa'yo kaya huwag ka nang makulit, ha?
Hindi na ho talaga mauulit, Aling Lusing. Iha, sigurado kung sa oras na ulitin mo yan, tsak mapapatay ka na ng mga aswang. O siya, patingin nga ako ng sugat mo. Lilinisin ko. Pagkatapos magpahinga na kayo mag-asawa. Lumipas ang ilang araw, nagpasya si Leroy na katayin na ang mga baboy dahil yon ang payo ni Aling Lusing bago pa daw kami maunahan ng umatraka. Isang hapon habang nagmimerienda kaming dalawa ni Aling Lusing ay hindi ko maiwasang magsalita tungkol sa pagkadismaya ko. Grabe naman ang mga demonyong mahak na yun, pati mga baboy hindi pinapalampas. Nako, sinabi mo pa. Pero kakain lang sila ng mga hayop kapag wala silang taong mabiktima. Kaya siguro magbitbit na lang kami ng buntot pagi sa tuwing lalabas sa bahay para kaya naming proteksyonan ng sarili namin sakaling sugurin kami ng mahak. Buti pa nga. Pero hindi sila karaniwang mga aswang, ha? Oo, maaari silang mapatay ng buntot pagi. Pero mas mainam kung sasaksakin sila ng gulok. Ah, kaya pala mabilis na patay ni Remuel yun. Nga pala, kilala niyo po ba siya? Hindi. Pero minsan ko nang narinig yung pangalan niya. Nasaan na kaya siya, no? Diyos ko, sana naman walang nangyaring masama sa kanya kasi pwede natin siyang makatulong sa pagpatay sa mga aswang na yan. Kung may papayo ako sa'yo, yun ay huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao, iha. Ba't nyo naman ho nasabi yan? Ibig sabihin niyo ho ba, hindi ka tiwa-tiwala si Remuel? Niligtas niya nga ako. Hindi naman sa ganon, iha. Pero aminin man natin o hindi, kung sino pa ang mga taong mabilis magtiwala, ay siya pang kadalasang naagrabyado, kaya maging mapagmatsyag ka. Hindi na ako kumibo dahil merong point si Aling Lusing at halatang marami na tong pinagdaanan sa buhay. Pero sa mga sumunod na linggo ay mas lalo akong natakot nang mabalita ang mas lumobo pa ang krimen sa lugar. Isang araw, umuwing puro pasa si Aling Lusing sa katawan. Ano po nangyari sa inyo? Bakit puro kayo kalmot at pasa? Diyos ko, binugbog ako ng mga tao. Ano? Teka, ano hong dahilan nila? Sandali lang, kukuha lang ako ng mga panggamot sa mga sugat niya. Halika po, maupo muna po kayo dun sa may sala. Ay, salamat. Nahihilo po ba kayo? Konti lang, pero wag mo akong alalahanin. Ano po bang kasalanan niyo sa kanila at mukhang galit na galit ang gumawa nito sa inyo? Mga pamilyang naulila ang gumawa nito sa akin. Sinisisi nila ako sa pagdami ng mga napapatay dahil akala nila wala akong ginagawa para iligtas sila mula sa mga aswang. Hayaan niyo ho, kami magpapaliwanag sa kanila ng sitwasyon niyo na mahina na kayo at hindi niyo na kaya pang makipaglaban. Eto na ako. Relax lang po kayo ha. Aling Lusing, kumalma lang po kayo. Leroy, Tinay, kailangan ko ng tulong ninyo. Ano naman hong tulong? Baliwala ang pagpapaliwanag ko sa mga tao kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako nakakagawa ng paraan para matapos ang sumpang ito dahil galit na sila sa akin. Kaya gusto ko sanang kayo ang tumapos nito. Nagmamakaawa ako. Pero wala po kaming alam. Pumapayag po ako. Oh, mahal, hindi nga natin alam kung paano natin tatalunin yung mga aswang eh. Tsaka, paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano na ako? Mahal, hanggat nandito tayo, posibleng merong mangyaring masama sa atin kahit wala tayong gawin. Hayaan mo ako dahil para sa'yo itong ginagawa ko. Hindi ako papayag na walang gawin dahil nag-aalala ako para sa'yo. Hindi ko naman na din pinigilan pa si Leroy. Noong araw na yon ay pinabasa sa amin ni Aling Lusing ang libro tungkol sa mga pangontra sa nilalang. Kinaumagahan ay sinimulan na ng dalawa ang pagte-training kung saan dapat tamaan ng gulok ang mga mahak. 2 uri ang aswang po dito, di ba? Isang mahak at isang umatraka. Anong pinagkaiba po nila? Lagi niyong tatandaan na ang mahak ay gutom sa tao habang ang umatraka ay isang anino na gutom sa enerhiya ng biktima. Meron naman pala silang pagkakaiba. Pero ano naman ho ang senyalis na nariyan sila sa paligid? Tinay, halika. Gusto kong ikaw ang sumagot sa tanong ng asawa mo.
pag nakarinig ka ng kaluskos at parang hinihingal. Tama po, di ba? Yun kasi yung narinig ko eh. Tama. Habang ang umatrakay magpapahiwatig ng dahan-dahang pag-ungol, makikita mo lang sila sa tamang anggulo o liwanag. Ibig sabihin mahihirapan tayong makita sila. Eh kung ganun, paano natin sila lalabanan? Ritual ng albularyo na ang makakatalo sa kanila at ang buntot pagi. Huwag kayong mag-alala. Dahil ituturo ko naman ito kay Leroy pagkatapos niyang matutunan ang lahat ng ito. Pwede po ba akong sumali? Sigurado ka ba? Kapag pumayag ka't sinimulan mo ng pagsasanay ay hindi ka na pwedeng umatras. Pag-isipan mo muna, mahal. Huwag kang magpadalos-dalos lalo pat buhay natin ang nakasalalay. Desidido na ako. Gusto kong tumulong sa inyo. Ay kung ganon, sige. Pero ngayon pa lang binabalaan ko na kayong hindi kayo makakatakas ha kapag nakaharap nyo ng alinman sa nilalang na yan. Ano hong ibig niyong sabihin? Mas mabilis gumalaw ang mga maha kesa sa inyo. Kaya't wala kayong ibang pagpipilian kundi lumaban sa kanila kesa mapatay kayong walang kalaban-laban. Sige ho. Ingatan nyo ang sarili nyo dahil kapag dinapuan kayo ng kahit na anong sakit ay aatake sa inyo o matraka. Lumipas ang ilang linggong puro pagsasanay ang inaatupag namin. Aminado kong nahirapan kami dahil mas lalong nagiging estrikto si Aling Lusing. Isang araw na sugatan ako habang nagtutuos kaming dalawa ni Aling Lusing. Aray! Tumudugo po yung sagot ko. Baka pwede huminto po muna tayo. Hindi! Tuloy lang! Bawal huminto! Pero ang hapdi na po. Kailangan mong palakasin ang loob mo. Huwag kang panghihinaan ng loob sa simpleng sugat lang dahil maaaring mas malala pa dyan ang abutin mo. Pero... Walang pero iha. Ipagpapatuloy natin ito. Salagin mo! Aray! Ay, kailangan talaga kitang tutukan. Magpahinga ka na at gamutin mo ang sugat mo. Sumama ang loob ko kay Aling Lusing dahil sa trato nito sa akin na hindi ko inakalang magagawa nito. Pero hindi nagtagal ay naintindihan ko rin ang lahat ng yon dahil bukod sa naging determinado kong matuto ay mas lumakas pa ang loob ko kaya nag-focus ako sa paggamit ng mga armas habang si Leroy ay inaaral ang mga orasyon ng isang albularyo. Isang araw, muli kaming nag-usap na tatlo. Oh, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayun, hindi madali pero nakabisado ko na. Buti naman kung ganun. Eh ikaw, kumusta ka na? Pasensya ka na, mahal ah, kung hindi kita pinapansin tuwing kailangan mo ng tulong ko dahil yun ang utos sa akin ni Aling Lusing. Alam ko namang may magandang naidulot yun sa'yo. Oo naman no, mas tumibay yung loob ko. Pero alam mo, di ko talaga kayang tanggalin yung pag-iisip sa mga taong mahal ko sa buhay. Ganyan din naman ako, Tinay. At ayos lang yun. Dahil ang importante ay natutunan mo kung paano lumaban. Ay, nandiyan na po pala kayo. Tama po kayo, Aling Lusing. Pero ngayong may alam na po kami sa mga orasyong ginagawa nyo nun, ano na pong plano natin? Kailangan nating rumonda tuwing gabi. Huwag kayong mag-alala dahil sasamahan ko kayo. Sasamahan? Eh baka naman po saktan ulit nila kayo. Kaya mas mabuti pa kung manatili na lang kayo rito para masiguro natin ang kaligtasan nyo. Oo nga po. Total, isinaisip naman na po namin yung lahat ng tinuro mo. O siya, sige. Kasama ko ni Leroy na rumonda sa mga araw na lumipas. Paminsay, madaling araw na kami nakakauwi. Isang umaga nadatnan ko si Aling Lusing na sumuka ng dugo. Oh, ba't po kayo sumuka ng dugo? Ayos lang po ba kayo? Kati ng lalamunan ko, iya. Nagasgas lang yung lalamunan ko dahil sa grabeng pag-ubo ko. Pero, huwag ka mag-alala dahil maayos naman ako. Sigurado ho kayo? Eh baka naman meron kayong nararamdaman pero hindi nyo lang sinasabi ha? Oh, siya, aalis muna ako. Teka, saan naman kayo pupunta? Kayo na nga tong may sabi na meron kayong sakit eh. Oo, meron akong sakit. Pero hindi ibig sabihin nun ay tatalikuran ko na agad ang trabaho ko. Trabaho? Tungkol po ba yan sa panggagamot? Eh akala ko ba nagretiro na kayo kasi pumalit na sa inyong asawa ko. Magpapaanak ako ha. Alam po ba ito ni Leroy? Baka magalit yun. Intayin nyo na lang ho kaya siya o kaya sasama ho ako sa inyo. Huwag ka nang mag-abala pa. Ikaw ang magpahinga at ilang araw ka nang napupuyat sa pagroronda ninyo. Eh, kumusta nga pala ang mga tao? Galit pa rin ba sila sa akin?
Hindi ko po alam pero maayos naman ho sila. Buti nga't hindi na ganong nasundan yung pag-atake ng mga nilalang na yun. Tsaka nakahanap po pala kami ng halaman na pantaboy sa umatraka kaya nabigyan namin yung ilang mga tao. Kaya lang, konti lang yun eh. Tsaka ang hirap pong hanapin eh. Mabuti naman kung ganon. Posible ho kayang hindi na tayo gambalain pa ng mga nilalang na yun? Traidor ang mga nilalang ng dilimiha. Kaya huwag tayong pakasiguro. Tsaka nararamdaman ko pa rin ang kanilang presensya. Sa bagay. O sige, mauna na ako. Sabihan mo na lang si Leroy ha kapag nakauwi na siya. Sige po, ingat ho kayo. Hinatid ko hanggang sa labas si Aling Lusing at inintay na makaalis pero bigla kong natanaw si Rimuel mula sa di kalayuan. Psst! Psst! Ano bang ginagawa mo dyan? Ba't di ka pa lumapit dito? Eh di sana napakilala kita dun kay Aling Lusing. Wala naman. Sinisilip lang kita kung ayos pa ba ang lagay mo. Ito nga pala prutas bigay ko sa'yo. Uy, thank you. Pero teka, para sa naman to? Tandaan ang pasasalamat ko sa inyong mag-asawa. Kasi ang laki na rin ng sinakripisyo nyo dito sa lugar namin eh. Kahit pa ang layo ng pinanggalingan nyo kasi taga-Leyte pa kayo. Di ba? Ano? Paano mo nalaman? Pangalin, nasa Leyte kayo nakatira? Wala naman. Narinig ko lang na usap-usapan yon. Tsaka meron din kasi akong kaibigan doon. Eh, sino naman? Baka kilala ko. Nako, mukhang hindi mo kilala eh. Sige na, uwi na ako. Teka muna, ayaw mo ba munang magkape bago ka umalis? Hindi na. Baka kasi hinahanap na ako sa bahay eh. Malayo pa yun dito. Malayo? Bakit? Saan ka ba talaga nakatira? Basta, malalaman mo din sa tamang panahon. Eh sige, basta mag-ingat ka ha. Eto nga pala Ano yan? Halaman? Nako, aanhin ko naman yan. Mabisang pangontra yan sa umatraka, sabi ni Aling Lusing. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala, nakikita ko yung tinatanim ng mga tao doon sa looban kasi mayroong yung bisa. Kala ko kasi pinagbabawal na gamot eh. Shh! Ikaw Biro lang. Pero hindi ko na yan tatanggapin. Wala naman din mawawala sa akin pag ako naman yung susunod na mabibiktima ng mga nilalang na yun eh. Bakit naman? Ulila na ako. Patay na ang mga magulang ko. Naku, pasensya ka na. Pero meron ka naman kasama sa bahay, no? Naman, mga taong tinuring akong pamilya. Kaya nga ang laki ng utang na loob ko sa kanila eh. Sige na, napahaba na tong usapan natin. Uuwi na ako. Kinandado ko ang pintuan pagkaalis ni Rimuel. Maya-maya ay dumarating na si Leroy kaya agad ko siyang ipinaghanda ng merienda. Mahal. Ano, kumusta ka na? Sensya ka na talaga. Medyo nagtagal ako kasi tinuruan ko pa yung mga tao kung paano makipaglaban sa mga aswang eh. Okay naman ako. Nga pala, napansin ko lang, ba't ba parang walang ideya yung mga tao dito kung paano lalabanan yung mga aswang na yan? Hindi naman sa ganun. Marunong naman sila makipaglaban kaya lang hindi sapat yung kaalaman nila kahit pa sinabihan na sila ni Aling Lusing nun. Bakit naman? Napapangunahan daw sila ng takot pero ngayon malakas na yung loob nila kahit papano dahil sa mga tinutulong natin. Di talaga tayo nagkamali sa desisyon natin, mahal. Buti naman kung ganun. Ikaw lang pala mag-isa dito. Nasaan si Aling Lusing? Nagpaalam siya kanina sa akin na magpapaanak daw siya. Siya nga pala, maupo ka dyan at magmerienda ka. Etong kapit mansanas. Saan naman yan galing? Kay Rimuel, dinala niya kanina, tanda daw ng pasasalamat sa atin. Si Rimuel? Yung nagligtas sa'yo? Oo, bakit? Pumupunta ba siya dito tuwing naiiwan kang mag-isa? Hindi naman, ngayon nga lang siya ulit nagpunta dito eh. Sigurado ka? Oo bakit ba? Hoy, wag mong sabihin nagsiselos ka. Mahal naman, alam naman yung asawa kita, no ikaw talaga. Hindi naman sa ganun pero mabuti pa siguro kung iwasan mo na siya. Bakit? Meron bang problema? Hindi ba't ikaw na nga rin ang may sabi na bibihira lang siyang bumisita dito? Aba, hindi ko pa nga rin nakikita yung lalaking yun eh. Paano na lang kung meron siyang gawin sa yung masama? Tingin ba merong sasaklolo sa'yo pag wala kami dito? Di sana ano niya pa ako ginawa ng masama kung meron siyang pinaplano, 'di ba? Tsaka niligtas niya nga yung buhay ko, mahal.
Ang hirap naman na iwasan ko siya ng ganun-ganun na lang. Pagtatalunan talaga natin to ha. Hindi naman sa ganun. Pinapaliwanag ko lang May na... mga narinig ako sa kapitbahay tungkol sa kanya na pinagsususpetsyahan nila yung lalaking yun na mayroong kinalaman sa krimen sa lugar na to. Ano? Kanina ko lang naitanong sa kanila. Sabi nga nila di daw talaga yan taga rito dahil bibihira lang nilang makita yan. Eh di saan nang galing yung pagsususpetsya nila? Madalas daw nila yung makita kung saan mayroong nagaganap na krimen. Pero kung tama nga yan, Huwag ka nang makipagtalo pa, makinig ka na lang. alam naman ni Aling Lusing to, no? Sabi nila kaya wag ka na ulit makikipag-usap sa kanya ha. Pumayag na lang ako sa gusto ni Leroy imbis na makipagtalo dahil alam kong hindi niya rin naman ako pakikinggan. Medyo naging strikto na rin kasi siya mula nung siya ang pumalit bilang albularyo sa lugar. Nang sumapit ang gabi ay hindi pa rin nakakauwi si Aling Lusing kaya nagsimula na kaming mag-alala. Diyos ko, nasaan na kaya siya? Anong oras na? Wala naman siyang sinabi sa akin na gagabihin siya eh. Mahal, kumalma ka lang. Dito ka lang at hahanapin ko siya. Sasama ako. Hindi na, mas ligtas ka dito. Pero hindi ko mapakali, Leroy. Baka mamaya kung ano nang nangyari sa kanya. Dala naman niya yung agimat niya eh. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya basta-basta. Sige, mag-iingat ka ha. Ipagdasal mo na lang siya, mas makapangyarihan yun. Mas lalo naman akong nag-alala nang iuwi ni Leroy si Aling Lusing na bukod sa walang malay ay puro sugat at pasa ang mga braso. Anong nangyari? Sino bumugbog sa kanya? Hindi ko alam. Nakita ko na lang siyang walang malay. Diyos ko! Halika, ihiga mo siya rito. Kukuha lang ko ng mga panggamot. Binantayan ko si Aling Lusing pagkatapos linisin ang mga sugat niya habang si Leroy naman ay nagluluto ng makakain ng matanda. Maya-maya nagkaroon na ng malay ang matandang babae. Wag po muna kayo masyadong gumalaw at baka dumugo po yung sugat ninyo. Kumusta na ho bang pakiramdam niyo? Ayos na, kahit papano. Aray, Alam niyo po ba kung anong nangyari sa inyo? hindi ko masyadong maalala eh. Basta yung naaalala ko lang. Habang pauwi ako, biglang may pumukol sa akin. Kaya nawalan ako ng malay. Hindi ko na nga rin alam kung paano ako nakauwi. Ganun po ba? Teka po. Mahal, halika, gising na siya. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganun. Buti na lang talaga't nakita ko kayo dun sa may masukal na bahagi ng kakahuyan. Salamat. Pero wala po ba kayong suspetsya kung sinong gumawa sa inyo niyan? Wala naman. Bukod sa mga taong galit sa akin. Oo nga no. Mahal, kausapin mo na kaya yung mga tao na tigilan na si Aling Lusing. Total tayo naman ang pumalit sa kanya, hindi ba? Sa bagay, tama ho kayo. Aling Lusing, hayaan niyo at bukas na bukas din ay hahanapin ko kung sino ang may gawa niyan sa'yo at pananagutin ko yun. Natatakot ako. Baka sa susunod patayin na nila ako. Huwag ho kayong mag-alala. Di na ako papayag na saktan pa nila kayo ulit. Pero sa ngayon po, mas ligtas kayong manatili muna dito sa bahay. Sige. O siya, luto na yung hapunan. Kumain na kayo at nang makapagpahinga na kayo. Hindi naman din ako nakapagpahinga ng maayos nung gabing yon sa kakaisip kay Aling Lusing. Kinabukasan, sumadya si Leroy doon pero puno siya ng pagtataka nang umuwi. Bakit parang namumutla ka? Merong sumugod ng mga halaman na binigay natin sa kanila. Ano? Kaya nakasugod yung mga aswang sa ibang mga taong may sakit. At maraming nabiktima yung mga mahak kagabi. Putya, teka sino daw? Walang nakakaalam. Baka naman akalain nila na si Aling Lusing ang may gawa nun. Hindi, kinausap ko na rin sila. At sabi nila na kahit kailan ay di nila yun magagawa sa kanya. Ginawa na nga nila nun Oo, aminado sila sa pagkakamaling yun. Pero hindi sila ang may gawa nito sa kanya ngayon. Kung ganun, sino? Alam mo ba kung saan nakatira si Rimuel? Ba't napunta sa kanyang usapan, Leroy? Iba ang kutob ko sa kanya Anong kutob? Naaswang siya? Oo, mukhang tama nga yung sinabi sa akin ng mga tao na nagkakaroon ng disgrasya kung saan siya huling nagpupunta. Hindi kaya kakampi siya ng mga aswang?
hindi ko yun masasagot. Pero ano kaya kung painan natin siya ng mga patibong? Pero sa ngayon, siguro unahin muna natin na gumaling si Aling Lusing. Nang magdapit hapon, tumulong ako kay Leroy na magplano kung paanong matutunton ang tirahan ni Rimuel. Kahit pa hindi ko alam kung anong plano niya, ay buo ang tiwala ko sa kanya. Alam ba ni Rimuel yung tungkol sa halaman? Oo. Sinabi ko sa kanya nung magpunta siya rito pero tumanggi siya. Di naman siya natakot o ano? Hindi naman. Sigurado naman akong tao siya pero aaminin kong parang may kakaiba sa kanya na hindi ko mawari eh. Medyo misteryoso siya kung kumilos tsaka magsalita. Kaya nga hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Oo na, pasensya na. Pero hanggat hindi pa naman natin napapatunayan yung mga paratang sa kanya, pwedeng nagkakamali pa rin tayo, 'di ba? Oo. Aray ko! Nahinto kami sa pag-uusap nang biglang indahin ni Aling Lusing ang mga sugat. Namimilipit na ito sa sakit. Anong nangyayari sa kanya? Bakit nagkakaganyan siya? Ano? Paano nangyari yun? Kinulam siya. Kumuha ka ng palanggana at kandila, dali. Eto na. Pilit na pinapakalma ko ang sarili habang pinanonood si Leroy na gawin ang orasyon. Pinatak niya ang kandila sa tubig. Ano yan? Ba't namuuna parang lalaki? Ibig sabihin lang nun ay may kumukulam sa kanya. Pero paano? Wala yung uling na pamproteksyon niya sa kulam. Merong kumuha. May liligtas ba natin siya? Oo. Hindi na namin alam kung ano ang uunahin dahil hindi namin akalaing magsasabay-sabay ang mga problema. Alam kong alam niya kung gaano ako ninenerbyos, kaya't hindi na siya nagpatulong sa akin na isagawa ang isa pang orasyon para malipat sa pamilya o kasama sa bahay ng may gawa ang kulam. Maya-maya ay nagkaroon na ng malay si Aling Lusing. Ay, inaapoy po kayo ng lagnat. Huwag po muna kayong gumalaw masyado, Aling Lusing. Salamat. Kinukulam ho kayo. Alam ko. May nakikita akong lalaki sa panaginip ko. Ano ang ginagawa sa inyo nung nakikita niyong lalaki? Tsaka nakita niyo po ba yung mukha niya? Sinubukan ko pero hindi ko makita. Meron siyang hawak na manika at tinutusok-tusok sa harap ko. Mukhang may kinalaman dito yung lalaking bumugbog sa inyo. Dahil di naman kayo basta-basta makukulam. Yun din ang hinala ko. Kung ganon, bakit naman siya galit sa inyo? Dahil ba nabigo kayo nung una na iligtas tong baryo? Nung buhay pa ang asawa ko, sinabi niya sa akin na meron siyang pinatay na pamilya ng mga aswang. Meron daw ampo ng mga yon na isang paslit. Paslit? Hindi kayo nag-aral ng ampo nila ng pangungulam? Tama ka, Iha. Yan din ang hinala ko. Diyan muna kayo. Teka, saan ka naman pupunta, mahal? Hahanapin kong Rimuel na yon. Pinagdasal na lang namin si Leroy nang makaalis siya. Ginugol ko na lang din ang oras ko sa pagbabantay kay Aling Lusing. Kumusta na ang pakiramdam niyo? Maayos naman ako, Iha. Ay nga pala, gusto ko lang ulit magpasalamat sa pag-aalaga niyong mag-asawa sa akin. Swerte ng mga anak niyo sa inyo. Walang anuman ho. Tsaka kami lang naman ni Leroy ang magkasama sa ngayon eh. Bakit naman? Hindi pa po kasi kami nabibiyayaan ng anak. Alam kong mabuti ang puso niyong mag-asawa. Kaya hindi magtatagal mabibiyayaan din kayo. Kayo po ba? Nasaan yung mga anak ninyo? Wala na sila. Wala na? Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal na nila kaming iniwan nang magsipag-asawa sila. Pero alam mo, nagpapasalamat ako dahil nangyari yun. Kasi hindi ko sigurado kung buhay pa sila hanggang ngayon kung nanatili sila sa tabi namin eh. Kaya nga po. O siya, lilinisin ko na po muna yung mga sugat ninyo. Habang abala sa paglilinis ay bigla akong naramdaman ang mga kaluskos sa bubong. Agad na kumuha ako ng itak. Diyan lang po muna kayo. Titingnan ko lang kung ano yung nasa labas. Mag-iingat ka. Eto, baunin mo itong pinulbos na bawang. Sige po,
Salamat. Paabot nga nung kahoy na yon. Pwede ko yung gawing tungkod. Ako na ho ang lalabas. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Iha, pag lumampas ang 2 minuto at hindi ka pa rin nakakabalik ay lalabas ako. Sige ho. Naglakas loob akong lumabas, pero wala naman akong nadatnan na kahit na anong aswang. Papasok na sana ako sa bahay pero bigla akong nakarinig ng mabilis na paghinga. Saktong pagharap ko ay nasa harap ko na ang umatraka. Imbis matakot ay sinaksak ko ang nilalang pero hindi man lang yun nang hina. Bago pa ito sumugod ulit sa akin ay sinabuyan ko na ng pinulbos na bawang ang aswang kaya't mabilis itong namatay. Nakarinig naman ako ng palakpak mula sa di kalayuan kaya't agad na hinanap yon ng paningin ko. Rimuel? Huwag mong sabihin. Oh, tama ang iniisip mo. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to. Pero bakit? Alam kong totoong tao ka. Dahil hindi nyo alam kung anong pakiramdam ng mawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya ipaparamdam ko yun sa inyo. Mahal sa buhay? Mga demonyong aswang bang tinutukoy mo na umampon sa'yo? Pwes, hindi mo sila kakampi. Hindi yan totoo. Sila lang ang nakakaintindi sa akin mula nung talikuran ako ng mundo dahil ni minsan ay walang tumatanggap sa akin kasi eto ako. Hindi nakapag-aral at walang narating sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun magiging masama ka na. May panahon ka pa para magbago, Rimuel. Anong alam mo sa akin? At anong gusto mong gawin ko? Ipagkanulo ang mga aswang para magbugi ang albularyang yan na pumaslang sa mga magulang ko. Hindi naman sa ganun. Pero ang sa akin lang, madami nang napatay ang mga aswang na yan. Sa totoo lang, kulang pa nga eh. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nauubos ang lahat ng tao sa baryong to. At hindi ka magtatagumpay sa gusto mo. Talaga lang ha? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Yang asawa mong ututo? Ano? Oo nga pala, hindi mo alam. Ako ang nagpadala ng sulat sa kaibigan kong kargador para kumuha ng baboy. Ibig sabihin, kakuntsaba mo siya? Hindi. Magkaibigan kami noon dahil nagagawi ako sa Tarlac nung araw dahil palaboy ako. Hayop ka! Bakit mo kami niloko? Dahil gusto ko ng ibang tao na pwedeng pumalit sa akin sakaling mamatay ako. Pero bigo ako sa panguto ko sa'yo. At huwag ka nang umasa pang mauuto mo o kahit sino sa aming mag-asawa, Rimuel. Ikaw ang nagsimula at kami ang tatapos sa lahat ng kalokohan mong to. Akala mo naman matatakot ako sa'yo? Hindi. Dahil alam ko magtatagumpay ako sa plano ko. Dahil malapit ko lang mapatay ang albularyang nagturo sa inyo niyan. Walang hiya ka. Ikaw pala yung sinasabi nila sa akin. Ano pong ginagawa niyo? Bago ko pa maibalik kay Rimuel ang tingin ko, ay sumugod na ito sa amin. Tinulak ako ng lalaki at pagkatumba ko ay tumama ang likod ko sa pinto, dahilan para manlambot agad ang katawan ko. Habang si Aling Lusing naman ay binubugbog ni Rimuel. Kita mo nang ginagawa mo, tanda. Kung matagal mo nang sinuko sa akin ang kalayaan nyo, hindi sana naging miserable ang buhay nyo. Kahit kailan, hindi ko gagawin yon. Dahil alam kong magnanakaw ka ng kalayaan. Ikaw ang magnanakaw. Ninakaw mo ang kasiyahan ng pamilya ko. Ngayon, wala na sila. Wala na rin akong kakampi bukod sa mga umaaruga sa akin ngayon. Haray! Yan ang nararapat sa'yo. Tama na yan, Rimuel! Ako na lang ang saktan mo. Hindi, diyan ka lang, Tinay. Ako ang kailangan niya. Pinilit ko ang sariling tumayo sa kabila ng iniindang sakit sa likod. Sinubukan kong awatin si Rimuel pero tuluyan akong nawala ng malay nang sikuhin ako nito sa mukha. Nagising na lang ako sa pagtapik ni Leroy sa balikat ko. Agad na ininda ko ang hapdi sa dumudugo kong ilong. Anong nangyari? Yun ang dapat kong itanong sa'yo, nasan si Aling Lusing? Ano? Wala siya? Oo, at anong nangyari sa'yo? Ba't sobrang gulo ng bahay dito? Sinugod kami ni Rimuel. Mahal, kinuha niya si Aling Lusing. Nalinti ka na. Siguradong papatayin niya na yun. Hanapin natin siya, mahal. Baka may paraan pa para mailigtas natin siya sa kamay ni Rimuel. Sana nga, pero akong bahala. Sa ngayon, kailangan ko munang linisin ang mga sugat mo. Nakatulala lang ako sa kawalan habang maingat na nililinis ni Leroy ang sugat ko.
Pagkatapos, hindi ko na napigilang humagulgol dahil sa pag-aalala para kay Aling Lusing. Kasalanan ko. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to, mahal. Sana pala nakinig na ako sa'yo noon pa lang. Shh, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, mahal. Dahil nangyari na ang dapat mangyari. Siya ang may gawa ng lahat ng to, mahal. Sinabi niya sa amin kagabi. Natagpuan ko na kung nasan siya nakatira. Talaga? Nasaan? Sa isang kuweba sa dulong bahagi ng kakahuyan. Mamayang gabi pupuntahan ko yun. Sama ako. Sama ako. Pero paano ka? Grabe ang ginawa sa'yo ng hayop na yan. Kailangan mo ng tulong ko, mahal. Alam kong hindi mo kakayanin mag-isa na sumugod sa kuta nila. Bakit? May isang umatraka akong nakaharap kagabi. Hindi ko siya agad napatay dahil parang meron siyang kakaibang lakas eh. Isa lang ang ibig sabihin yan. Yun ay nasa ilalim sila ng orasyon ni Remuel. Kaya mas malakas sila. Pero napatay mo ba ang aswang? Oo. Sinabuyan ko nito. Meron pang natira? Oo, konti. Akin na yan. Kailangan nating gumawa ng maraming ganyan panlaban sa kanila. Tutulong ako. Sige, pero maghinay-hinay ka lang. Oo. Teka, saan ka pupunta? Iiwan mo ako mag-isa? Hindi. Meron lang akong kukunin saglit sa labas. Pagtapos ay sasamahan mo akong pumunta dun sa mga kabaryo natin para ipamigay sa kanila yung gagawin ko. Bit-bit na ni Leroy ang halamang pangontra sa mga umatraka pagbalik. Katukatulong niya ako sa pagpupulbos ng mga yon. Pagkatapos niyang dasalan ng mga ito ay inihalo na namin ang natitirang pulbos sa bawang. Agad niya ring dinasalan ang mga yon pagkatapos ilagay sa mga supot. Sumama naman ako sa kanyang pumunta sa mga kababaryo namin. Naririnig ko ang pag-aalok nila kay Leroy ng tulong sa pagsugpo ng krimen sa lugar. Dapit hapon na nang makabalik kami sa bahay. Mahal, ano ba? Pati pa tayo sumugod sa lungga ng hayop na yon hanggat maaga pa. Kahit gustuhin natin pero kailangan nating maghinay-hinay. Maghinay-hinay? Paano natin maililigtas si Aling Lusing kung magpapagabi pa tayo? Kumalma ka. Alam kong hindi niya pa gagawin yun. Sigurado ka? Oo. Alam kong ang mga tulad niya ay ganit. Kaya gusto niya tayong pumunta doon para iligtas si Aling Lusing. At ibibigay natin ang gusto niya. Ano? Gagawin niya lang na pain ng matandang yon para makuha niya tayo. Kaya nga, di ba? Mahal, pasensya na. Pero gusto kong makaharap na natin ang lahat ng kalaban bago tayo pumunta doon. Nakinig na lang ako sa mga paliwanag niya. Pagkatapos, inihanda na ang mga gamit sa pakikipaglaban. Nang sumapit ang gabi, ay sabay kaming lumakad sa kakahuyan. Bit-bit ang kandilang nagbibigay ng liwanag sa dinaraanan namin. Maya-maya pa, Miss Anne, bigla kaming nakarinig ng kaluskos, dahilan para mapahinto ako. Lumakad ka lang, huwag kang huminto. Narinig mo ba yon? Oo, huwag kang magpapalata. Isang mahak yon. Akin ang kandila. Ba't mo pinatay? Sindihan mo yan pag sinugod ka na ng nilalang. Diyan ka lang. Hindi ko na nahabol pa si Leroy nang bigla siyang tumakbo palayo sa akin. Ilang saglit pa ay nakaramdam ako ng papalapit na kaluskos na sinabayan pa ng mahinang pag-ungol ng parang taong naghihingalo. Bago pa ako makatakbo ay biglang nagsindi ng kandila si Leroy na ilang talampakan ng layo sa akin. Natanglawan niya ang isang anino sa likod ko na agad nagwala. Bago pa man ito makatakas ay hinagupit na ito ni Leroy ng buntot pagi hanggang sa mamatay. Ba't mo naman ako ginawang pain? Ito talaga? Pasensya na. Ikaw kasi ang target ng demonyong yan dahil puro kasugat. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Nakakatakot. Oo, iba ang itsura nila. Kaya napapangunahan ng takot yung pamilya ng mga biktima nila imbes lumaban. Lumalalim na ang gabi. Halika na. Di ka ba nasaktan o ano? Nangihina ka ba? Hindi naman. Ayos naman ako. Huwag mo na akong isipin, mahal. Kakaibang katahimikan ang bumungad sa amin nang matunton ang kuweba. Imbis na pumasok agad, ay mahigpit na hinawakan ni Leroy ang kamay ko. Tinay, mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan na ikaw ang una't huling babaeng mamahalin ko. Ikaw din naman, mahal ko. Hintayin mo na lang ako dito. Hindi, sasama ako. Mahal, hindi pa nga bumabalik yung lakas ng katawan mo eh. Kahit na anong sabihin mo, gusto kong sumama sa loob. Sige na. Sige,
Pero isuot mo to. Mangako ka sa akin kahit na anong mangyari, hindi ka gagawa ng kahit na anong ikakapahamak mo. Promise. Mahaba pang lalakarin natin papasok sa lungga nila. Paano mo nalaman? Pumasok ka na ba dyan? May nakita akong isang babae na pumasok dyan nung minsang hinahanap ko si Rimuel. Malakas ang kutob kong andyan ang kuta nila kasi malayo na ang lugar na to sa mga tao. Sabay kaming pumasok ni Leroy sa madilim na kuweba. Dumaan muna kami sa makipot na daanan at ilang minutong lumakad bago narinig ang sigaw ni Aling Lusing. Sumugod na kaya tayo? Sigurado kong pinapahirapan nila si Aling Lusing. Teka lang, ako muna ang una. Eto, merong butas. Baka makita natin yung mga yun pag sumilip tayo dito kasi mukhang may mga kandilang nakatulo sa loob eh. Tabi ka dyan, ako na ang sisilip. Oh, anong nakikita mo? Putya, si Nanay Flora, andun din. Ano? Paano? Teka lang, huwag ka munang. Hindi ko na pinatapos pa ang pagsasalita ni Leroy at agad na pumasok sa lungga nila. Doon ko na nakita si Remuel na kasalukuyang hinahampas ng latigo sina Aling Lusing at Nanay Flora. Natigilan naman ito nang maramdaman ako. Sakto ang pagpunta nyo. Sabi ko na't hindi kayo lulubay hanggat hindi nahahanap kung saan ang lungga ko eh. Pakawalan mo sila! Oh, naiiyak ka na agad. Kala ko ba nakakatakot kayo? Pero bakit mo kung ikaw ang natatakot sa akin? Dahil dinamay mong nanay ko! Pues hindi ko kasalanan na pumunta pa siya rito. Sakto namang ako ang napagtanungan niya. Kaya eto. Walang yaka! Pagsipol ni Remuel ay nagsilabasa ng dalawang umatraka. Sa puntong yon, hindi na ako nagpakita ng takot. Sa halip, kalmadong nilabas ang maliit na bote na pinaglalagyan ng pulbos, habang si Leroy naman ay buong tapang na winasiwas ang itak na hawak. Tayo ang maglaban, lalaki sa lalaki, Rimuel. Yun ay kung meron ka pang natitirang katapangan sa'yo. Ang insulto ang albularyong wala namang naitutulong sa lugar. Alam mo, kung ako sa'yo, umalis na kayo dito ng asawa mo. Dahil uulitin ko, kahit kailan, ay di nyo ako mapapabagsak. Siguraduhin mo lang. Oo talaga, hindi ako magpapatalo sa isang kagaya mong mangmang. Kaya ka nga minamalit ang binan mo, hindi ba? Ang dami mong satsat. Ano, magtutuos ba tayo o puputak ka lang ng puputak dyan na parang manok? Nahinto sa pagsasalita si Leroy nang biglang sumugod si Remuel. Nagtuos ang dalawa samantalang ako ay nakatayo lang sa gilid para pakiramdaman ang mga aswang. Pinipigilan ko ang sariling makisali sa gulo ng dalawa sa tuwing makikita kong nabubugbog si Leroy. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto ay puro dugo na ang mukha nila. Pero di kalaunan ay naging dehado si Remuel kaya dali-dali itong lumapit kay Nanay Flora na ngayon ay nagkaroon na ng malay. Subukan mong sumugod. Papatayin ko tong babaeng to. Utang na loob, maawa ka. Huwag mong gagawin yan. Simple lang naman ang hinihingi ko sa inyo. At yun ay lisanin na tong lugar namin pero hindi kayo nakikinig. Palayain mo na kasi ang mga tao dito sa lugar. Nak, tumakas na kayo. Hayaan niyo na ako rito. Hindi, Unay. Ililigtas ho namin kayo. Sabay-sabay tayong babalik sa Tarlac. Salamat, Nak. Pasensya na talaga sa nagawa ko noon. Nagdrama ba? Kala nyo ba makukuha nyo ko ng mga pagmamakaawa at pag-iiyak ninyo? Hindi ka na nga dapat mabuhay, Parimuel. Dahil ganid ka. Wala kang puso. Ang dapat sa'yo mamatay. Wala talaga kung para sa inyong mga tao lang. Kaya subukan yung lumapit kahit isa man sa inyo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin tong dalawang matandang to. Pinigilan ko sa pagsugod si Leroy nang kalagin ni Remuel ang tali ni Nanay Flora at kinaladkad sa labas. Agad na hinarap namin ang mga umatraka nang sumugod ito sa amin pero mabilis silang napatumba ni Leroy. Pagkatapos, kinalag namin ang pagkakatali ni Aling Lusing na ngayon ay nanghihina na. Iwan niyo na ako. Hindi na rin naman ako magtatagal. Hindi, huwag niyo pong sabihin yan. Di ba po may pangako kayo sa asawa ninyo? Oo, pero alam ko namang kayo na ang tutupad nun eh. Kaya hayaan niyo na ako.
Inaantok na ako. Huwag ho kayong matutulog at baka hindi na kayo magising. Ang dami niyong tama sa ulo. Gusto ko lang... Huwag ko kayong magsalita ng ganyan. Hindi po kami makakapayag na iwan nyo kami ng basta ganun na lang. Dahil pag ginawa nyo yun, hahayaan naming sakupin ng mga aswang tong baryo nyo. Ano, gusto nyo po ba yun? Ayaw. Sige, balikan niyo na lang ako rito. Sundan niyo na si Remuel. Baka kung anong gawin niya sa nanay mo, Tinay. Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong humalik sa noo ni Aling Lusing. Pinunasan ko ang luhang tumulo sa mga mata nito. Pagkatapos ay sinundan na namin si Remuel. Aaminin kong humihina ang loob ko sa mga oras na ito dahil wala akong ideya kung buhay pa ba si Nanay Flora. Ano kaya akong maghiwalay tayo ng landas para mabilis nating matuntun si nanay? Hindi kita iiwan dito, mahal. Tulad ng sabi ko, huwag kang panghinaan ng loob. Pero ang lawak kasi ng gubat na to. Saang lupalop natin siya hahanapin? Alam ko na, Saan? pumunta tayo dun sa mga kabaryo natin dahil siguradong dun siya maghahasik ng lagim. Akala ko'y madadatnan naming walang kalaban-laban na inaatake ng mga aswang ang mga kababaryo namin. Pero mali kami. Dahil buong tapang silang nakikipaglaban sa mga natitirang umatraka. Lumakas ang loob ko ng dahil dun. Imbis makisali sa gulo, ay niyaya ko si Leroy na pumunta sa kakahuyan at doon nadatnan si Remuel na kasalukuyang nagsasagawa ng orasyon para palakasin ang mga kakamping aswang. Agad tong sinugod ni Leroy pero imbis man laban ay sarkastiko lang itong ngumiti sa kanya. Gago ka! Nasaan si Aling Flora? Wala na siya. Hindi pwede! Napaluhod ako sa panlulumo. Pinagmasdan ko na lang na bugbugin ni Leroy si Remuel hanggang sa manghina ito at mamatay. Pagkatapos bumalik kami sa mga taong kasalukuyang nagbubunyi dahil napatay na nila ang lahat ng aswang. Walang gana akong umuwi sa bahay habang si Leroy naman ay bumalik sa kuweba para kunin si Aling Lusing. Nakatulala ako sa kawalan pagbalik ng dalawa. Wala na ba talaga si nanay? Babalikan ko siya. Ano? Nasaan ang bangkay niya? Gusto ko siyang makita. Sasama ako. Hindi pa siya patay, mahal. Makakasama pa natin siya. Talaga? Isa sa mga kabaryo natin ang nakakita sa kanya na bitbit ni Remuel. Nakipaglaban siya sa demonyong mangkukulam na yon. Diyos ko, salamat naman sa Diyos. Sandali lang. Nang makaalis siya ay agad kong inasikaso si Aling Lusing. Nilinis ko ang mga sugat nito. Huwag po muna kayo matulog diinan ko lang tong piso sa bukol nyo. Tiisin nyo lang po yung sakit ha. Salamat sa sakripisyo ninyo. Walang anuman po. Salamat din po sa inyo kasi ang dami naming natutunan ng asawa ko. Kung di namin kayo nakilala, baka matagal na kaming nilapa ng mga aswang na yon. Sabi nila, ubos na yung mga aswang kaya makakauwi na kayo. Natapos na natin yung mga kapabalaghan na minsang bumalot sa lugar na ito. Oo nga po. Pero alam nyo, nanghihinayang ako kay Remuel. Kasi hindi niya tinanggap yung binigay na pagkakataon sa kanya para talikuran ng kasamaan. Ganon ang ugali ng mga aswang, iha. Wala tayong magagawa dahil tulad nga ng sabi ko, sarado ang isipan nila. Oo nga po. Tama kayo. O siya, magpahinga na po muna kayo saglit ha. Sige. Inalalayan kong sumandal si Aling Lusing. Pagkatapos ay panandalian muna akong lumabas para hintayin si Leroy at Nanay Flora. Labis naman ang pagkatuwa ko nang matanaw silang lumalakad papalapit sa akin habang ala-alala ito ni Leroy. Agad akong sumalubong sa kanila. Anak ko! Nay, buti na lang at buhay pa kayo. Akala ko kinuha na nila kayo sa akin eh. Yun din ang akala ko. Bakit po ba kasi kayo pumunta rito? Nag-alala ko sa inyong dalawa eh, dahil ang tagal niyo umuwi. Buti na lang nakausap ko yung kargador sa palengke dahil miski yun ay nag-aalala sa inyo. Talaga po?
Oo, hanga ako sa katapangan yung mag-asawa. Leroy, halika nga. Kakausapin ko kayo. Bakit ho, Nay? Sa huling pagkakataon, gusto kong humingi ng tawad sa inyo, lalo na sa iyo, Leroy. Sana pala hindi kita minaliit noon. Sobrang nalulungkot ako dahil nagpasilaw ako sa mga material na bagay kaya hindi ko alam na nasasaktan na pala kayo. Sobra na pala ako nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Hanggat may buhay po, ay merong pagkakataong bumawi. Hindi pa naman po huli ang lahat. Nang mapakalma ang mga sarili ay nag-usap-usap kaming tatlo na hihintayin munang bumalik sa normal ang lugar bago umuwi sa Leyte. Kaya sa mga araw na lumipas, katulong kami sa pagsasaayos ng baryo. Sa totoo lang, sobrang saya ko nang masilayan ang ngiti ng mga tao. Hanggang sa dumating na nga ang araw na aalis na kami. Mag-iingat kayo sa biyahe ha, mga bayani. Kayo din po, Aling Lusing. Lagi po kayong mag-iingat. Huwag niyo pong iwawala yung tungkod na ginawa ko sa inyo, ha? Aba, oo naman. Bilang tanda na merong minsang mag-asawa na pumunta rito para iligtas kami. Aling Lusing naman pinapaiyak niyo ko. Anong pinapaiyak? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Parang pamilya na rin ho kasi ang turing namin sa inyo. Kasi hindi nyo kami pinabayaan sa ilang buwan na pananatili namin dito. Ganun din naman kami sa inyo. Pero naiintindihan kung kailangan nyo nang umalis. Kasi meron tayong sari-sariling pamilya. Pwede ko po ba kayong mayakap, Aling Lusing? Pasimple kong pinunasan ng luha sa mata kong yumakap kay Aling Lusing. Pagkatapos, bumiyahe na kami pabalik sa Leyte, Miss Anne. Nagbagong buhay kami at napansin kong unti-unting umayos ang pakikitungo ni Nanay Flora sa akin, lalong-lalo na po kay Leroy. Ang minsang hindi magkasundo, ngayon po ay magkasanggang dikit na. Hindi nagtagal ay sumubok ulit kaming mag-asawa na gumawa ng anak at nasorpresa kami ng... Mahal, may dalawang guhit! Ibig sabihin, buntis ka na? Nay! Nay! Buntis na po si Tinay! Ano? Ay, salamat naman kung gano'n. Sa wakas, magkakaapo na ako. Oo nga po. Buti na lang talaga di tayo sumuko ngayon. Magiging tatay na ako. Basta ha, ipangako niyong aalagaan niyong isa't isa. Sobrang saya ko nang makitang tuwang-tuwa si Leroy sa magandang balita. Mas lalo akong inalagaan ng asawa ko sa mga lumipas na buwan hanggang sa tuluyan ko nang maisilang ang babaeng sanggol na pinangalanan naming Luciera na sinunod namin sa pangalan ni Aling Lusing. Hindi nagtagal ay napalago na ni Leroy ang negosyo naming babuyan. Abot langit ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa kabila ng mga hirap na dinanas namin ay nagkaroon kami ng masayang pamumuhay. Sa ngayon, wala na kaming update tungkol kay Aling Lusing o kahit sa tagong baryo sa Samar. Hindi na rin kami naglakas loob na bumalik pa doon dahil bumuo na kami ng pamilya. Pero kahit pa naging abala si Leroy sa pagpapatakbo ng negosyo, ay paminsan-minsan sumusubok pa rin siyang manggamot pag may nababalita ang tao na ginagambala ng kahit na anong nilalang ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Bago ko po tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang itanong sa mga tagapakinig kung ano ang pinakamahirap na pagsubok na kinaharap nyo ng inyong asawa at paano nyo napagtibay ang inyong mga sarili. Magbabasa po ako ng comments para po makita ko kung meron bang mga nakarelate sa kwento naming mag-asawa. Lubos na gumagalang, Tinay. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com.
Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.